Bago pa nga po mag-start itong campaign period for national candidates ay may mga nakalatad na po tayong seguridad. At last week nga po ay inilunsad na nga po natin yung ating security plan, yung pong 100 days security plan for the elections. Mas paiigtingin pa ng Philippine National Police ang pagbabantay sa pagsisimula bukas ng campaign period para sa national candidates. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa mga checkpoint, magdaragdag sila ng sapat na bilang ng mga tauhan, lalo na sa 403 lugar na tinukoy ng Commission on Elections na kabilang sa areas of concern. Asahan po natin na yung security coverage po natin doon sa mga inaasahan pong influx ng mga national candidates po natin from the National Capital Region down to Visayas and Mindanao po ay nakaredy po yan. Paalala ng PNP sa mga pulis na nagmamando ng checkpoint, maging magalang sa pagsita sa mga motorista, lalo na't tiyak na dodoble ang dadaan sa pagsisimula ng campaign sorties. May apila din naman ang PNP sa mga kandidato at supporters na dadaan sa checkpoint. We also would like to appeal to them na respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints at lagi nating sinasabi bagamat humihingi tayo ng paumanhin dahil nga this would somehow cause some inconvenience on their part and probably some delays but it is being implemented po para na rin po sa kasiguraduhan at kaligtasan po ng lahat. Samantala, bago pa man sumapit ang Marso na ibinigay na deadline ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para buwagin ang lahat ng aktibo at potential private armed group sa bansa, lumutang na sa Police Regional Office 3 ang nag-iisang PAGS sa Central Luzon. Sinabi ni Brigadier General Fajardo, isinurrender ng Ginto Group ang iba't ibang kalibre ng armas at mga bala na idadaan sa proseso upang malaman kung hindi ito nagamit sa anumang krimen. May isinorender po na 5 caliber 45, isa pong caliber 380, isang magazine at isang shotgun po ang isinorender po ng Ginto Group. At yung mismo pong leader po nila ang nagsurrender po nito at may kasama po siyang 2. Sa ngayon po ay dinodokumento po natin lahat po ito. This is a good intention on the part of the leader po nitong Ginto Group. Subalit sa kabila ng pagsuko ng leader at pagsurrender ng mga baril, dadaan pa niya sa proseso bago maalis ang mga ito sa listahan ng mga private armed group o PAGS. Sa tala ng PNP, bukod sa Ginto Group sa Nueva Ecija, mayroon ding tig-iisang aktibong PAGS sa Negros Oriental sa Region 7 at Sulu sa Region 9, habang 5 din ang potential PAGS na mula naman sa Region 1, Region 2, Region 4A, Region 8 at BARM. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.